Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung tangkang paggurgor o pagsaksak sa liig ni BP Sara. Parang lumalabas na tukoy na saan galing o kaninong opisina yung nanggaling yung tao na yun. Okay, again ito base sa mga post ni Sas Rogando Sasota. Alam naman natin, ang daming puting ahas ni Sas Rogando Sasot. Kaya nalalaman natin yung mga pangyayari. Akala ko nung una, biro-biro lang ni BP Sara yung ginurgur siya. Kaya lang hindi sila nagtagumpay. Ito pala, may nag-report kay Sas Rogando Sasot na ito pala. Pakinggan natin itong vlog ni Sobis Panatic. Kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro sa lahat ng kanyang mga naging babala na kung ipapapatay siya muli ni na BBM, Liza at Martin, hindi siya magdadalawang isip na isunod ang mga ito na siyang tila pinaniniwalaang nasa likod ng unang assassination attempt laban sa kanya. Ito ang shocking revelation na isiniwalat ng well-known scholar at political analyst na si Sas Rogando Sasot, kung saan tila ibinulgar nito sa publiko ang tunay na dahilan kung bakit diretsa ang binalaan ng Vice Presidente na isusunod niya sina BBM, Liza at Martin kung sakaling susubukan siya't uling patahimikin. Yes, you heard it right. Isinambulat sa publiko ni Sas Rogando Sasot na bago ang warning ni VP Sara sa tatlong tila galit sa kanya sa politika. Una na nilang binalak na ipapatay ang Vice Presidente bago ang kaarawan nito. Sa nasabing social media post ni Sas, kinumpirma nito na ang security personnel na inassign mismo ng Pangulo para bantayan si VP Sara ang nagtangkang saksakin di umano ito sa leeg para mamatay. Ayon sa kanyang social media post, what Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the Office of the President. Unquote. Tahimik raw dito ang mainstream media at hindi inilalabas sa publiko na tila idinidiin at pinagmumukha pang masama si VP Sara. Mas nagimbal pa ang maraming netizen na mapagtagni-tagni nila ang kwento at mga testimonya noon ni Vice President Sara Duterte kung saan makikita na kaya pala mayroon itong gilit o sugat sa leeg. Ito pala ang kanyang sinasabi noon na sinubukan siyang gurgurin ng mga taong galit sa kanya sa politika, ngunit hindi sila nagtagumpay. Panoorin ang buong revelasyon kung saan tila ngayon naniniwala na ang maraming Pilipino na unang pinagbantaan at sinubukang patayin ng mga galit sa kanya sa politika si VP Sara, kaya pinalaan niya sina Martin Romualdez, Liza Marcos at BBM na pare-pareha silang may kalalagyan kung muli nilang susubukang patayin ang Vice Presidente si Sara Duterte. Panoorin ang full video. Ibig sabihin, in the first place, meron lang threat sa akin. Simply do not care that I am also concerned about my security. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte tungkol sa isang video kung saan sinabi nito na sinubukan umano siyang i-gurgur o saksakin, subalit hindi umano sila nagtagumpay. Sa isang panayang kahapon sa Vice Presidente sa Cagayan de Oro City, natanong ng media kung ano ang kanyang ibig sabihin sa nasabing video, kung saan itinuro nito ang sugat sa kanyang leeg. Hindi naman nagbigay ng partikular na pangalan si VP Sara kung sino ang tinutukoy niya sa video. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ang bigurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila bigurgur? Silang lahat. Okay, so grabe no? Tunay na ikinagulat ng maraming Pilipino ang sunod-sunod na revelasyon ni Vice President Sara Duterte hindi lamang sa patong
opisyales ng gobyerno, kundi maging ang minsan ng pinagtangkaang kitilin ang kanyang sariling buhay na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na walang ibang mag-uutos kundi ang mga galit kay VP Sara at sinusubukan siyang pabagsakin para hindi makaupo sa pwesto bilang Pangulo. Umani ng libo-libong reaksyon sa social media ang ilang mga kumpirmasyon mula sa reliable sources na bago ang karawan ng Vice Presidente, sinubukan siyang patahimikin o patayin ng ilang mga galit sa kanya sa politika. Wala raw imbento sa kwentong ito at lahat ng kanyang sinasabi ay totoo dahil kung inyong mapapansin, ilang buwan na ang lumipas nang makita ang leeg ni VP Sara na mayroong hiwa na para bang binalak siyang kitilin o saksakin ng mga taong balak siyang patayin. Umani ng iba't ibang sentimiento sa taong bayan ang nasabing video at mga larawan ni VP Sara kung saan sa isang press conference, hindi nito itinanggi na talagang binalak siyang patayin ng ilan sa mga tila taong naghahangad maging Pangulo at uhaw na uhaw sa kapangyarihan at pagnanakaw sa gobyerno. Bilang pagpapatunay, kinumpirma ito ng well-known political analyst at international scholar na si Sasroganto Sasso na sa pamamagitan ng kanyang sunod-sunod na post. Pinatunayan nito kung saan nanggagaling ang Vice Presidente kung bakit niya binitawan ang mga salitang kapag siya ay pinapatay ng mga taong galit sa kanya sa politika. Isunod sina BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez dahil ang hindi daw alam ng publiko. Una nang binanatan at talagang sinubukang patayin si VP Sara bago pa ang kanyang karawan. Ayon mismo sa ilang mga post ni Sa sa kanyang social media page. What Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an Anyway, nakakagimbal po itong ganitong pangyayari. Di ba binawasan ng PNP security personnel ni VP Sara? Tapos kung sino yung pinagkakatiwalaan, kasi kung ikaw yung i-secure, dapat yung security detail mo, yung kilala mo, pinagkakatiwalaan mo. Ayun atang mga pinagkakatiwalaan ni VP Sara inalis. At don't know kung ano nang nangyari. Kaya may problema talaga ngayon ang security ni VP Sara. Mabuti na lang magpahayag ng suporta ang mga MNLF members sa pamamagitan ng leader ng MNLF sa Davao, si Abdul Aziz, Commander Abdul Aziz. Nakahanda sila na tulungan si VP Sara in terms of security. Kaya lang, tingin ko hindi pwede kasi mga civilians man ito, hindi sila pwedeng magdala ng baril. Ang dapat na mag-secure sa OVP, nasa police o sa military. So, sana matigil na ito. Tingin ko naman na hindi pababayaan ng Diyos ang ating Vice President. Kaya may tumawag sa akin kanina, i-shout out ko na lang si Willie, isang DDS, Kabay sa Luzon. Abalang-abala siya at ang kanyang mga grupo kasi madami-dami sila. Sabi niya, pinagdarasal na lang namin sir si VP Sara. Sabi ko, correct. The best thing now is to pray for her, for Attorney Laika, at sana matapos na ito. Nagsimula na po ang hearing ulit sa Kamara, Committee on Good Government and Public Accountability. Isasalang ulit doon si Attorney Laika at ang huling balita ko is nagpaalam na si Attorney Sulaika na mag-resign muna as Chief of Staff. So I think pumayag na si VP Sara. Kailang
kung kinakailangan, mag-attend pa rin siya sa hearing sa good government and public accountability. So, again, wala pong imposible sa dasal. Ipagdasal natin ang ating bansa, specifically si VP Inday Sara.